Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa day 33 ng aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang series na My Whole Life is for Christ. Ating tatalakayin ang talatang Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Ang sabi rito, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction in the Lord. So, sinasabi dito sa Bible verse na ito na tayong mga bata, tayong mga anak, ay dapat nating igalang ang ating mga magulang. Dapat nating igalang ang nanay at tatay natin na, kumbaga, ito yung unang commandment, ito yung unang utos ng Panginoon na may kalakip na pangako. Kasi sabi ng Panginoon, sundin mo ang utos ng iyong ama at ina at magkakaroon ka ng magandang buhay. Kumbaga, magkakaroon ka ng maayos na buhay. So, yun ang sabi ng Panginoon. No? So, kumbaga, may kalakip na pangako yung utos ng Panginoon na yun. So, yun, honor your father and honor your mother. No? So, sa unang punta tayo sa application, sabi rito, sa teaching pala. So, sa unang teaching, obeying and knowing our parents invoke God promise blessing. So, kapag tayong mga anak, tayong mga bata, sumusunod tayo sa ating mga magulang, sumusunod tayo sa nanay at tatay natin. Kumbaga, pinapalapit natin, pinapalapit natin yung blessing ng ating Panginoon. Kasi si Lord ang nagsabi yun eh. Isa yun sa mga utos niya na sundin mo ang magulang mo, magkakaroon ka ng magandang buhay. So, kapag ginagawa natin yun, kapag sumusunod tayo sa magulang natin, pinapalapit natin yung pagpapala ng Panginoon sa atin kapag ginagawa natin yun. So, sa ikalawang teaching, ang sabi, parents are mandated to disciple their children. So, ayun, ikaw, kapag naging magulang ka na, or yung mga magulang natin, they are, kumbaga, obligasyon nila na ituwid tayo. Obligasyon nila na ituro tayo sa tamang landas. Obligasyon nila na ituwid tayo, obligasyon nila na mapalapit tayo sa Panginoon. So, kumbaga, yun, trabaho, kumbaga, yun yung dapat ma-accomplish ng isang magulang na maituwid nila yung anak nila, kumbaga, mailagay nila sa tamang landas yung mga anak nila, So, sa ikatlong teaching, ang sabi, our imperfection must not stop us to grow from the Lord. So, ayun, yung pagsunod daw sa magulang ay hindi dapat natin hinahayaan na magkaroon na mahadlangan yun. No? So, kumbaga, ang pagsunod sa magulang is not between sayo at sa magulang mo. It's between sayo at sa Lord. So, kumbaga, kahit na anong ugali ng magulang mo, kahit anong ugali ng nanay o tatay mo, dapat mo pa rin silang sundin. Dahil hindi mo yung ginagawa sa pamamagitan yung dalawa, sa pamamagitan ng tatay mo o ng nanay mo. Ginagawa mo yun sa pamamagitan mo at ni Kristo. Dahil sabi ni Kristo, sundin mo ang mga magulang mo. Walang sinabi na kapag ang tatay mo lasinggero, kapag ang nanay mo bungangera, wag mong sundin. So, hindi sinabing ganun, di ba? Hindi sinabi ni Lord na sundin mo ang magulang mo, depende kung ganito, ganyan. Sinabi ng Lord, strong, buo. Sinabi niya, sundin mo ang magulang mo. Wala nang kung ano-ano pa. So, ayun, dapat daw hindi maging hadlang yun. Hindi maging hadlang yung mga masasamang ugali or yung mga imperfection or dapat hindi maging hadlang yung mga pagkukulang ng ating mga magulang para sundin natin sila or sundin natin ang Panginoon. So, ayun na nga, kahit na may pagkukulang sila, kahit na minsan may mga mali sila,
kailangan natin silang sundin dahil yun yung sinabi ng Panginoon. Hindi dapat mahadlangan yun kasi yun yung sinabi ng Panginoon eh. So ayun, punta tayo sa application. Children, obey and honor your parents. So tayo daw mga anak, tayong mga bata, kailangan nating sundin ang ating mga magulang. Kailangan nating pakinggan ang ating mga nanay at tatay. So sa ikalawang application, ang sabi, parents, disciple your children. Mga magulang, pangaralan nyo ang inyong mga anak. So ayun, ituwid nyo ang inyong mga anak. Tayo, pag naging magulang na tayo, dapat ganon tayo. Maituwid natin, kumbaga, obligasyon natin bilang magulang na mapalapit sa Panginoon ng anak natin. Walang ibang pwedeng gumawa nun dahil ikaw mismo yung magulang eh. So dapat ikaw yung nagtutuwid doon sa anak mo. So sa ikatlong application, ang sabi, grow in the Lord together as a family. So ayun nga, tayo ay mag-grow tayo. Lumapit tayo sa Panginoon bilang isang buong pamilya. So hindi lang ikaw, hindi lang tayo, dapat buong pamilya mo, bilang isang pamilya, dapat napapalapit tayo sa Panginoon. Kumbaga, sama-sama kayong buong pamilya na mag-grow or na uwigting lalo yung paniniwala kay Kristo or yung pagsamba sa Lord natin. So ayun lang po. Maraming salamat. Napakarami kong natutunan sa araw na ito. Ayun nga na mga magulang or mga magulang, wag nating hayaan na mapunta or malagay or magkaroon ng paghihimagsik ang ating mga anak. Instead, dapat ilagak natin or samahan natin sila sa matuwid na daan, sa matuwid kay Kristo. So ayun, igalang natin ang mga magulang natin kahit na anong sama pa na nila, kahit na anong pagkukulang pa na nila, dahil sinabi ng Panginoon yun. Hindi sinabi ng Panginoon na, ulitin ko lang, sobrang kasi sa akin, sobrang napaka-powerful kasi nun eh. Yung ito na kung ano mang pagkukulang ng mga magulang mo ay hindi yun hadlang para hindi mo siya sundin. Kasi nga sinabi ng Lord, hindi sinabi ng Lord na sundin mo lang yung magulang mo kapag ganto ganyan. Sundin mo lang yung magulang mo kapag perpekto siya. So hindi sinabi ng Panginoon, sundin mo ang magulang mo. Tapos kahit na anong pagkukulang na yan, kahit na hindi perpekto yan, sundin mo ang magulang mo. So ayun, maraming salamat po. Glory to God. Thank you.